Breaking news, Pastor Kibuloy out, Tatay Digong in. Kibuloy, malaki ang problema dahil sa desisyon ng Korte ng Amerika na i-unseal ang warrant of arrest na pwede na siyang madakip sa anumang airport sa buong mundo at tuluyan ng maditing. Mga senador na nagtatanggol kay Kibuloy, umabot na ba sa 8? Sino-sino kaya ang mga ito? Huwag na nating patagalin pa mga kababayan. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Trending ngayon sa social media si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin mismo ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na itinalagang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Property si Duterte kapalit ni Pastor Apollo Kibuloy. Kilala si Kibuloy na malapit na kaibigan at spiritual advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ang pagtatalaga sa gitna ng mainit na usapan kaugnay ng sinusulong ng Senado laban kay Kibuloy. Bilang bagong administrator, si Duterte ang mangangalaga ng mga asset ng KOJC. Sisiguraduhin din niyang lahat ng bayarin ng Kingdom of Jesus Christ ay bayad, pati na ang lahat ng financial matters ay kasama sa role to play ni Duterte sa Kingdom of Jesus Christ. Mantala, Korte ng Amerika naglabas ng warrant of arrest laban kay Kibuloy, kasunod ng hiling ng US Attorney Criminal Division na in charge sa kaso ni Kibuloy. Kasong fraud, sex trafficking of children, coercion, conspiracy at pagpupuslit ng pera ang ilan lamang sa mga kinakaharap ngayon ni Pastor sa Amerika. Ayon sa USA Legal Division, malaki ang implikasyon na ma-unseal ang warrant of arrest at pwedeng makipagtulungan ang USA sa Interpol para mas mabilis ang pag-aresto sa pastor. At malaki ang posibilidad na mapadali ang sapilitang pagpunta ni Kibuloy sa Amerika. Para sa kaalaman ng lahat, ang Interpol or International Criminal Police Organization ay intergovernment organization na may 196 members na bansa at tumutulong sa mga pulis para sa seguridad ng buong mundo. Kaya nilang mag-share at magkaroon ng mga access sa mga data ng mga kriminal at mga krimen at nag-o-offer din sila ng mga technical at operational support sa mga iba't ibang bansa. Ibig sabihin nito, pwede nang hulihin si Kibuloy sa anumang airport sa buong mundo at tuluyan ng ma-detain. Naku po, lumiliit na talaga ang mundo ni Kibuloy. Naging kontrobersyal ang issue ni Kibuloy at umingay ng todo matapos lumabas ang mga complainant ng sex trafficking at matapos bantaan ni Kibuloy ang Amerika, CIA, FBI, State Department, US Embassy through audio clip video at sinabing nakipag-ugnayan daw or nakipagsabwatan daw si Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta para siya ay patayin. Ayon sa balita, kasalukuyang nasa Mindanao pa din si Kibuloy kung saan siya posibleng nagtatago. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari na ang mga dayuhang tulad ng Amerikano,
CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo, ginagawa ninyo dangerous criminal organization ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ganaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Kaugnay pa din sa isyu ni Kibuloy, Senator Robin Padilla hirap na hirap pa ding makakuha ng 8 signature sa mga members ng Senate Committee upang kontrahin ang desisyon ng Chairman of Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality na si Senator Risa Hontiveros na ipakontempt ang pastor. In contempt, Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process si Apollo Kibuloy, kapangyarihan ng Senado, ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. Kasama sa mga pumirma si Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar at Senator Bongo. Binawi naman ni Senator JB Ejercito ang kanyang pirma matapos suriing mabuti ang mga facts, witness, testimonies at mga additional information kasama na ang aligasyon ng rape sa ginawang huling committee hearing. Para kay Senator Padilla, deserve daw ni Kibuloy ang kanyang suporta at bayani daw ang pastor matapos labanan dati ang mga komunista dito sa ating bansa. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan.